Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So, pagpatuloy natin ang pagre-review para sa Civil Service Exam, meron tayong 10 items tungkol lahat sa conversions. Okay, so bawat slide, i-post nyo po and try nyong sagutan. Okay, let's start. Number 1, a piece of wood is 2.5 meters long. How many centimeters is this? So dalawang technique yung ipapakita ko sa inyo. Yung isa yung natural na way yung minumultiply natin sa conversion. Tapos yung isa naman kapag metric system kasi meron tayong shortcut, kailangan alam nyo lang yung ayos ng simula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit sa metric system. So meters, so ang pinakamalaki sa meters, 'di ba? Kilometers, tapos hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeters, tapos millimeters. So, pito lang lahat yon kapag metric system. Okay? So, dalawang solution ang gagawin natin. So, yung una, i-multiply lang natin sa conversion. Okay, so first solution, a piece of wood is 2.5 meters long. How many centimeters is this? So, dito kailangan alam natin yung conversion. Ang 1 meter equal yan sa 100 centimeters. Kaya nga, centi. Ayun, centimeters. So, ibig sabihin nun, 100. Okay? So, paano mag-convert? Sulat lang natin yung 2.5 meters. 2.5 meters imumultiply natin sa conversion. Kailangan kabisado yung mga conversion. Ang 1 meter equal siya sa 100 centimeters. Kailangan pag nagmumultiply tayo, tandaan, yung ika-cancel natin na meter, kailangan nasa denominator siya para makancel sila. Okay? So, i-multiply lang natin sa conversion, 1 meter nasa denominator, and then 100 centimeters nasa numerator para kapag minultiply natin, makakancel itong meter dito. Bale, wala na itong 1. So therefore, meron na lang tayong 2.5 times 100 and then ang unit na natin ay centimeters. So therefore, kapag nag-multiply tayo ng 100, dalawang zero, ang shortcut ay move lang natin ng 2 decimal places. So therefore, nandito yung decimal point, 2.5, move ng dalawa, 1, 2. Maglalagay tayo ng isang zero. Therefore, the answer is 250 centimeters, letter B. Okay? Or shortcut. Meron tayong shortcut. Kailangan alam nyo lang yung alam lang natin yung ayos. Uunahin ko yung pinakamalaki, kilometers. Sumunod, hectometer. Sumunod ay decameter, DAM, decameter. Sumunod ay meter. Sumunod ay decimeter, centimeters, and then millimeters. Kailangan alam natin yung ayos na ito, itong 7 na ito. So tandaan lang ang pinaka-tatandaan natin yung gitna meters. Tapos yung dulo dito millimeters and then kilometer yung pinakamalaki. Kailangan ng ayos natin pinakamalaki papunta sa pinakamaliit para bibilangin lang natin kung ilan yung movement natin. So 2.5 meter. So ito yung meter natin. So ito yung meter. Papunta tayong centimeters. So nasa yung centimeters? Ito yung centimeters. So ito yung movement ng decimal point. Meter papuntang decimeter, dalawa. So ibig sabihin, yung decimal point natin, i-move din natin ng dalawa papuntang kanan. So 1, 2, nandito na yung decimal point. Lagyan lang natin ng 0 dito. Dahil may space dito, lalagyan ng 0. So the answer is 250 centimeters. Okay, so ganun lang kasimple kapag alam nyo itong technique na ito para lang ito sa metric system. So bilangin lang natin. Okay? So another example. So halimbawa, meron tayong 750 decimeters, i-convert naman natin sa hectometer. So paano natin i-convert yan? 750 decimeters papuntang hectometer. So ang gagawin natin dyan, kunin lang natin yung pwesto niya, nasaan ba yung kino-convert natin decimeter papuntang hectometer. Ito yung hectometer. So bilang lang tayo 1, 2, 3. So therefore, itong 750, nandito yung decimal point niyan, i-move din natin ng tatlo. 1, 2, 3. Nandito na siya. Nandito na siya. So therefore, ang sagot na natin ay magiging 0.7, lagyan lang ng 0 sa harap, 0.750 or simply 0.75 na lang yan. 75 hectometer. Okay? So, ganun lang kasimple kapag alam nyo itong position na to, bilangin nyo lang kung gaano kalayo, tapos yun lang yung movement ng decimal point. Okay? Another example. Number 2, a water bottle holds 750 milliliters. How many liters is this?
So kagaya nung kanina, milliliters, i-convert natin sa liters. So yung pinaka-basic, ilagay natin yan, yung liters, yan yung pinaka-basic natin, liters yung nasa gitna. Milliliters, nandito yan, susunod sa liters ay deciliters, sumunod ay centiliters, and then milliliters. So pag kinumpleto natin, meron pa ditong decaliters, hectoliters, and then kiloliters. So bilangin lang natin. So ito sa shortcut na tayo, sa milliliters, 750 milliliters, papuntang liters 1, 2, 3. So papunta siya doon, tatlo. Parang eksakto yung example ko kanina, no? 750 rin yung nagamit ko. So therefore, yung 750, nasan yung decimal point niya? Nandito, move lang natin ng tatlo. 1, 2, 3. So therefore, 1, 2, 3. Nandito na yung decimal point. Wala na dito sa dulo. Lagyan natin ng 0 sa harap. And then, i-cancel natin itong 0. Hindi na significant ito. Therefore, the answer is 0.750 or 0.75. So the answer is 0.75 liters na siya. Okay? So, ganun lang kasimple kung kabisado nyo. And then, kung ito yung ayos. Or another solution yung minumultiply sa conversion. Anong conversion ng liters to milliliters? 1 liter is equal to 1,000 milliliters. Kaya nga, milli, ibig sabihin nun, no? Yung prefix na milli, 1,000 ang ibig sabihin nun. So, pag i-convert natin itong isang method, i-multiply lang natin. So, given 750 milliliters, i-multiply natin sa conversion. Anong conversion? 1 liter equals 1,000 ml. Yung ml dapat yun yung nasa ilalim kasi yun yung kinakancel natin. So, yung liters sa numerator, ilagay lang natin yung conversion natin, 1,000 sa denominator, 1,000 ml, 1 liter sa numerator. Cancel yung ml. Therefore, anong natira? 750 divided by 1,000, tatlong 0, edi shortcut, i-move nga natin ng 3 decimal. So therefore, same answer, 0.75 liters or liter. Okay? Number 3, if a bag of rice weighs 5 kilograms, what is its equivalent weight in grams? Okay, so kilograms papuntang grams. Okay? 5 kilograms papuntang grams. Okay, so ano ba ang conversion natin? Ang 1 kilogram ay equal sa 1,000 grams. Okay? So, i-multiply lang natin. 5 kilograms, i-multiply natin sa conversion. Kilogram yung ika-cancel natin. So, therefore, kilogram sa denominator, grams sa numerator. Isulat natin yung conversion. 1 kilogram equals 1,000 grams. Cancel the kilogram. Yung 1, baliwala na yan. I-multiply lang natin ito. 5 times 1,000 is equal to 5,000 grams. Letter C. Or yung isang technique kanina, kung kabisado natin. So, bilangin lang natin. Grams yung nasa gitna. And then, meron tayong decigram, centigram, milligram. So, yung kino-convert natin, milligram or grams yung kino-convert natin. Or, sorry, but kilogram pala. So, but nasa milligram tayo, so kulang pa ito. Meron pa tayo ditong DAG, and then HG, and then KG. So ito yung kino-convert natin, KG, papuntang 1, 2, 3, papuntang grams. So shortcut, minove lang natin from kilogram to gram, move lang natin ng 3 decimal places. Yung given na 5 kilograms, i-move natin ng 3 decimal places. Nandito yung decimal point niyan, 1, 2, 3. So nandito na yung decimal point, lagyan lang natin ng 0. So same answer of 5,000 grams. Number 4, a marathon is approximately 42.195 kilometers. Convert this distance to meters. Okay? So ayan, conversion tayo. Kilometers papuntang meters. Okay, so bilangin lang natin. Sa shortcut na tayo. Kilometers. Ang susunod dyan ay hectometer. And then we have decameter. DAM. And then we have, ito yung basic, meters. And then we have decimeters, centimeters, and then millimeters. Okay? So, kilometers, papuntang meters, bilangin lang natin 1, 2, 3. So, ibig sabihin, mag-move lang tayo ng 3 decimal places papunta sa right. Dahil pa-right yung arrow natin. Okay? So, we have 42.195. I-move down natin ng 3 papunta sa right. 1, 2, 3. So, therefore, ang answer na natin, yung decimal point, lagay lang natin dito. We have 42,195. Nandito na yung decimal point. Ang unit na natin ay meters. Okay? So the answer is letter C, 42,195 meters.
Number 5, how many minutes are there in 4.5 hours? So yung kaninang shortcut para lang yun sa metric system ha. So ito iba naman ito, minutes na papuntang hours. So dito kailangan alam natin yung conversion lang. How many minutes are there in 4.5? 4.5 hours, i-convert daw natin sa minutes. Okay? So wala na tayong shortcut dito kagaya nung 1 to 4 natin. So ang gagawin lang natin, i-multiply natin sa conversion. So ano ba ang conversion natin? Ang 1 hour is equal to 60 minutes. Okay? So i-convert natin itong 4.5. 4.5 hours, i-multiply lang natin sa, tandaan natin kung ano yung kinakancel, yun yung ilalagay natin sa denominator. Hours yung ino-convert, nasa denominator dapat yung hour, yung minutes naman ay nasa taas. So isulat ng conversion, 1 hour is equal to 60 minutes. So therefore, cancel na yung hours dyan. Yung 1 value wala na. Ang matitira na lang ay 4.5 times 60 minutes. So i-manual na lang po natin yan. 4.5 times 60. Yung 4.5 ang ilalagay ko sa taas dahil itong 60, pwedeng i-bring down na lang yung 0. And then 6 times 5, we have 30. 6 times 4 is 24 plus 3 we have 27. Ilan ang decimal places? Meron tayong isa. Therefore, ilalagay natin dito yung decimal point. The answer is 270 minutes, which is letter B. Equal siya sa 270 minutes. Okay? So kung naghahanap nga pala kayo ng magandang reviewer, ito po yung maire-recommend ko. Ayan, itong dalawang reviewer na ito. Maganda pong reviewer yan. Maganda yung explanation. Bawat category may explanation. Numerical, verbal, analytical, clerical. Ayan, may mock test din. Ayan. So, itik nyo lang yung link dyan para dadalhin po kayo niyan sa Shopee. Okay? Number 6. A container holds 3 gallons of milk. Given that 1 gallon equals 3.785 liters, approximately how many liters are in the container? So ang conversion natin dito given 1 gallon equals approximately 3.785 liters. So a container holds 3 gallons of milk. So ino-convert lang natin yung 3 gallons of milk, i-convert daw natin sa liters. 3 gallons equals how many liters? Okay, so given na yung conversion, ito yung conversion natin. 1 gallon is equal to 3.785 liters. So all we have to do is multiply lang natin. So multiply natin sa conversion yung gallon ang nasa denominator and then liters nasa numerator. Okay, so yung 1 gallon nandito sa taas, 3.785 nandito sa taas, 1 sa baba. So cancel yung gallons. Ang matitira, so i-multiply na lang natin. So i-multiply lang natin ito manually. So liters na yung kakalabasan nito. I-manual natin 3.785 multiply by 3. So 3 times 5, 15. 3 times 8, 24 plus 1. We have 25. 3 times 7, 21 plus 2. We have 23. 3 times 3 is 9 plus 2. We have 11. Count the number of decimal places. 1, 2, 3. Therefore, sa answer, dapat meron tayong 1, 2, 3. Dito natin ilalagay ang decimal point. Therefore, the answer is 11.355, letter B. Number 7. An athlete ran 1,500 centimeters. How many decimeters did the athlete run? So dito magandang gamitin yung shortcut, isulat lang natin kasi metric system. Kasi hindi eksakto ito eh. Centimeters papuntang decimeters, parang mahirap isipin yung centimeters to decimeters kasi ang karaniwan yung alam natin dito, 1 meter is equal to 1,100 centimeters. Tapos 1 meter equal siya sa decimeters, so we have 10 decimeters. Okay? Ibig sabihin, isa lang yung pagitan nito. So in shortcut, pag sinulat natin centimeters papuntang decimeters, so sulat natin lahat, kilometers, hectometer, and then we have decameter, we have meter, susunod sa meter ay decimeter, and then we have centimeters, and then millimeters. So ano yung kino-convert natin? 1,500 centimeters, mag-iumpisa tayo sa centimeters, ito yan, cm, papuntang decimeters, ayun, katabi lang niya. Katabi lang niya yung decimeters. Pagkatabi lang niya, ibig sabihin 10 lang yung pagitan nun.
times 10 or divided by 10. Pero nandito tayo sa nasa left yung kino-convert natin or nasa right centimeters papunta dito sa palaki. So ibig sabihin, yung decimal point natin, imumove natin pakaliwa. Kasi na centimeter papunta nasa kaliwa, nasa left niya yung decimeter. Okay? So therefore, yung 1,500 i-move lang natin ng isa. So andito yung decimal point, move natin ng isa, magiging 150 decimeters. Therefore, letter B ang tamang sagot. Number 8, a box weighs 3.2 pounds. If 1 kilogram is approximately 2.2 pounds, what is the weight of the box in kilograms? Rounded to 2 decimal places. Okay? So pounds to kilogram, so walang shortcut dito. Yung minumove, wala. So kailangan lang natin i-multiply sa conversion. Okay, ang kino-convert natin, 3.2 pounds. LBS ang symbol ng pounds. Okay, so i-convert daw natin siya sa what is the weight of the box in kilograms. So sa kilograms natin i-convert, rounded to 2 decimal places. So to convert, i-multiply lang natin 3.2 pounds. I-multiply natin sa conversion. Pounds yung kino-convert, kailangan yung pounds ay nasa denominator and then kilogram sa numerator. So ano yung conversion natin? 1 kilogram. So ilagay natin dito yung 1, 2.2 sa denominator. Okay? Cancel natin yung pounds. Yung 1, bali wala na ito. So therefore, i-divide lang natin ito. Magiging siyang 3.2 divided by 2.2 kilogram na yung unit niyan. So divide lang natin manually 3.2 divided by 2.2. Dahil ang divisor natin ay decimal, kailangan natin gawing whole number. Move natin ng isa, i-move din natin ng isa ito, magiging siyang 32 divided by 22. Okay? So dagdag tayo. 2 decimal places yung mga choices, no? So dagdag tayo ng 2 zero. Itapat yung decimal point dito. 32 divided by 22, that is 1. 1 times 22, we have 22. Subtract, meron tayong 10. Bring down yung isang 0. 100 divided by 22, we have 4. Ayun, pwede nyo nang hindi idiretso. Letter A na yung tamang sagot. Yun lang yung 1.4. So, pakita lang natin. 4 times 22, that is equal to 88. Subtract natin. 100 minus 88, that is 12. Bring down yung isa pang 0. 120 divided by 22, that is equal to 5. So, naka-round off lang ito. 5 times 2, that is equal to 10. 5 times 2, that is equal to 10 plus 1, we have 11. Pag sinubtract, meron pa tayong remainder na 10 dito. Pero dahil naka-round off nga, pag inisa pa natin tong 10 divided by 22, so hindi pwede. So, 0 na yung kasunod dito. So, naka-round off to decimal places, letter A ang tamang sagot. Number 9, convert 0.05 kilometers to decameters. DAM. Okay? Baka malito ha. Decameters, DAM, yung decimeters, DM. So, yun yung kaibahan na kapag DM, decimeters, pag DAM, decameters. So, isulat lang natin, pinakamalaki, kilometers. Sumunod, hectometer. Sumunod, yung decameter, DAM. Sumunod, meter. And then we have decimeter, and then centimeter, millimeter. Okay? So, kilometers papuntang decameters, bilangin lang natin. Kilometer papuntang decameter, 1, 2. Ayun. 2, 2 sa right. E di yung 0.05, i-move natin ng dalawa sa right, 1, 2. Nandito na yung decimal point, so magiging sagot na natin, 5. 5 decameter. Yung decimal point kasi nandito na, bali wala na itong dalawang zero sa harap. So the correct answer is letter B, 5 decameters. Last number, a movie lasts for 150 minutes. How many hours is this? Okay. 150 minutes, i-convert lang natin sa hours. Gamitin ang conversion. Anong conversion natin? 1 hour is equal to 60 minutes. So, i-multiply lang sa conversion, 150 minutes. Multiply sa conversion, kailangan yung kung ano yung ika-cancel, nasa denominator yan. Minutes and then hours sa taas. Ano ang conversion natin? 1 hour is 60 minutes. Cancel the minutes. So, i-divide na lang natin ito. 150 divided by 60. Hour na yung ating unit.
pwede na nating i-cancel yung tigisang 0. Meron na lang tayong 15 divided by 6. So i-manual lang natin, 15 divided by 6. Dagdag tayo ng mga choices natin ay puro mga ano. So pwedeng dalawa. 15 divided, itapat na natin yung decimal point. 15 divided by 6, we have 2. 2 times 6 is 12. Subtract lang natin, we have 3. Bring down 0. Okay na pala itong isa lang, ano? 30 divided by 6 is 5. 5 times 6, 30. So 0 na, hindi na natin kailangan itong isa pang 0 dito. So the answer is 2.5 hours. The correct answer is letter C, 2.5 hours. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.